dawi, 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 apon kabunyan, sikaan od na puwan, ayog min kay ngaan, dawi, intod no sa apo kasuk nan amasi mampiyaan ti kulturan kay ngaan. Sa pamumuno ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga, iginawad kay Manlilikha ng Bayan Awardee Alonzo Ayato Saklag ang isang pagpupugay bilang pagkilala sa kanyang pagtaguyod ng pamanang pangkultura o pangkalinangan ng mga Kalinga sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang nasabing pagpupugay ay sinimulan ng isang military honors at ecumenical service na ginanap sa Kalinga Provincial Capital na sinaksihan ng mga opisyal, mga kawani ng pamahalaan at mga pribadong individual. Sa kanyang tribute message, inihayag ni Congresswoman Caroline Aguiao ang importansya ng mga nagawa ni MB Saklag sa pagturo at pagpreserba ng tunay na forma ng mga katutubong sining at kanyang ipinangako na susuportahan ang pagpapatuloy nito at pagsulong ng mga nasabing kaalaman sa mga susunod na henerasyon. One of the most respected keepers of our culture. Suna, kati may isang bearer of memory. Nung napantayo man ijay awidyon. Isursuro na datayo no kas ano iti panagsalan, iti Kalinga dance. Anya iti art na. Anda ngamin ti meaning na amin no kas anong i-execute amin ti aramidan tayo. Isuna iti bridge between generations of Ikalingas. In his life and work, we saw what it meant to be living treasure of Kalinga. Binigyang diin naman ni Kalinga Governor James Eduba ang mga nilikha ni MB Saklag na kanyang ipinamana sa mga susunod pang henerasyon na ngayon ay bahagi ng kasaysayan, sining at kultura ng mga taga-Kalinga at ng bansa. He was a pillar of our culture, a true icon whose passion and dedication brought life into our heritage. When the National Commission for Culture and the Arts named him a Gawad sa Manlilikha ng Bayan or a National Living Treasure in 2000, the entire country witnessed what we Kalinga people have always known, that Apo Quezon was a treasure of our nation. Even after receiving this prestigious award, he continued his mission with unwavering dedication. Guided by his own heart and vision, he purchased a piece of land in Lumbuagan and transformed it into what is called Awichon Village, a living space where culture flourishes, traditions are preserved, and the younger generation can connect to their roots. This was not just a project. He embodied the spirit of our people. Si MB Saklag ay ipinanganak noong Agosto sa taong 1942 sa Lumbuagan, Kalinga. Naging advokasya niya ang aralin at magturo ukol sa sining at kulturang Kalinga na nagbigay sa kanya ng pagkilala mula sa National Commission on Culture and the Arts bilang manlilikha ng bayan noong taong 2000. Dahil sa kadalubhasaan at mataas na kasanayang teknikal sa tradisyonal na pagtatanghal ng sining ng mga Kalinga at ang kanyang aktibong pagsisikap na maipasa ang kaalamang ito sa mga susunod na henerasyon. Sa kanyang pagpanaw sa edad na 83 noong Nobyembre 29, 2025, iniwan ni MB Saklag ang kanyang asawa at 6 na anak. Igagawad sa kanya ang isang state funeral sa Disyembre 7 sa Awichon Cultural Village sa Lumbuagan.
inaasahan rin ang pagtatampok sa mga nagawa ni MB Alonzo Saclag katulad ng anito, paniniwala, tradisyon at kabilang buhay sa Hilagang Luzon sa Pambansang Museo ng Antropologya o NMA ng Pilipinas. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotal. Tabuk City! News Break!